Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Gayon, ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Mga kapatid, sana ay maging malinaw sa atin at lagi nating tatandaan ang ating kakayanan na maging tapat sa ating mga pangako ay biyaya din ng Diyos. Na kung tayo ay aasa sa ating sariling kakayanan at kagalingan, mapapangatawanan. Pero hanggang kailan? Meron tayong hangganan
mayroon tayong karupukan, kaya nga sa maraming pagkakataon, napapako tayo sa ating mga pangako. Sapagkat baka nakakalimutan natin ang katapatan sa mga ipinapangako ay biyaya din na nagmumula sa Diyos. Katulad ng pangako ng mag-asawa sa isa't isa. Sa ating ebanghelyo, medyo mabigat at hindi lang sa ebanghelyo, no? Yung narinig natin at ito'y binanggit ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Napakabigat na tagubilin. Dahil hindi naman madali ang pagpasok ng dalawang tao sa buhay pag-aasawa. Kaya naman, maraming mga mag-asawa, kahit pa ikinasal sa simbahan, nakakalungkot na nauuwi sa paghihiwalay sa isa't isa. Yung pangako ng katapatan ay hindi napapanindigan. At ang dahilan ay sapagkat hindi sa Diyos iniaasa ang kakayanan na maging tapat. Kaya nga ang sabi sa ebanghelyo din at one point ay pinayagan na maghiwalay ang mga mag-asawa. At ano ang paliwanag ni Jesus? Bakit pinayagan ang paghihiwalay ng mga mag-asawa? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Pero hindi talaga iyon ang plano ng Diyos sa simula't simula pa lamang. At ano ba ang katigasan ng ulo? Ang katigasan ng ulo ay unang-una na ang mawala ang Diyos sa kwento at sa mga plano natin sa buhay. Ang katigasan ng ulo ay yung kayabangan na sa ating sarili lamang tayo, sa ating mga kakayanan lamang tayo, aasa. Ang katigasan ng ulo ay ang kahibangan na tayo'y magaling at kakayanin natin ang lahat. Maling-mali po. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lumayo sa Kanya. Bagkus tayo nilikha ng Diyos na maging kawangis niya at nakasandig at umaasa sa Kanya. Kaya, katulad ng pangako ng mag-asawa sa isa't isa na maging tapat, posible lamang ito dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil ito'y biyaya, isang bagay na dapat lagi nating hinihingi at ipinagdadasal at isang bagay na lagi nating tinatanggap mula sa Panginoon. Sa totoo lamang, ang pangako na mag-asawa ay tinatawag nating tipanan. At ang tipanan ay ang katapatan sa pangako kahit pa ang pinangakuan ang hindi tumupad sa kanyang mga binitiwang salita. Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, napakagandang paalaala na ang Panginoon ang siyang nag-aruga, umampon, naglinis, nagtaguyod sa atin, sa bansang Israel, bilang magulang sa isang sanggol. At siya ang nagpalaki at hindi iniwanan at tinalikuran ang Israel, kahit pa ang Israel ang siyang tumalikod at nang iwan sa kanya. Sapagkat sa Panginoon, ang alam lang niya ay magmahal at hindi nagbabago ang pagmamahal na ito. Ibig sabihin, ang alam ng Panginoon ay maging tapat sa kanyang pag-ibig. At yun ang tipanan, maging tapat sa pag-ibig, maging tapat sa pangako, kahit yung pinangakuan, siya ang hindi maging tapat sa atin. Mahirap yun, ano? Dahil gusto nating gumanti, lagi nating iniisip, dapat maging patas at makatarungan. Pero hindi yan ang halimbawa na ipinakita at itinatagubilin ng Panginoon. Ang kanyang halimbawa at ang kanyang tagubilin
katapatan sa ating mga pangako. At ang tawag dyan, hindi lang simpleng pangako, kundi pakikipagtipan. At ito po ay totoo, hindi lang sa mga mag-asawa. Ito din po ay totoo sa iba pang mga pinapangako natin sa buhay. Yung pangako ng mga lingkod bayan na ang sambayanan ay pagmalasakitan. Yung pangako ng mga leader sa simbahan na ang sambayanan ay paglingkuran. Yung pangako ng mga magulang, ninong at ninang sa batang binibinyagan na siya'y aagapayan hanggang lumaki na isang mabuti at huwarang anak ng Diyos. Yung pangako ng marami mga opisyales ng iba't ibang mga grupo o kasamahan. Di ba nga ba kapag tayo ay nangangako, lalo pa sa mga opisyal na pamamaraan, kadalasan ito'y natatapos sa mga salitang, kasihan nawa ako ng Diyos, tulungan nawa ako ng Diyos, so help me God. Ibig sabihin, kahit doon pa lamang sa rito ng pangangako, inaamin na natin, kailangan natin ang tulong o biyaya ng Diyos. Harinawa, pagkalooban pa tayong tuloy-tuloy ng karunungan ng Panginoon na makita ang katapatan sa ating mga salita, ang katapatan sa ating mga pangako, oo, pangangatawanan natin, pero hindi natin ito magagawa kung sa ating sariling kakayanan lamang tayo aasa at sasandig. Ang katapatan ay biyaya na nagmumula sa Diyos. At kapag tayo'y laging nakasandig sa Panginoon, tayo din ang magugulat sapagkat ang ating katapatan ay hindi na pangkaraniwan at tayo din ang magtatanong paano natin ito nagagawa at naisa sa katuparan. At ang sagot, dahil sa Panginoon. At sumainyo ang pagpapala na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.